nangyari sa hearing nung nakaraan. Na etong si Bato de la Rosa, meron pong apila kay PBBM na kung saan sabi niya dito, huwag niyong isara ang utak ninyo para lang mahuli si Kibulok. Mga kababayan, yan yung sinasabi niya kay PBBM na parang ipinapaliwanag niya na huwag isara ni PBBM yung pag-iisip ng ating presidente para lamang po mahuli etong si Kibulok, mga kababayan. Ano po? So eto, pakinggan po natin etong apila ni De La Rosa, mga kababayan, kay PBBM. I would like to get the commitment of the PNP. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing them to continue with their Yeah, daily you're not activities, preventing them, but kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na kaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because Kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, ganun ba? So you will continue. Eto, mga kababayan, na kaya ko ipinapakita sa inyo ito kasi ipinaparealize ko yung mga pagkakamali nitong si Bato de la Rosa. Kasi from the start nung naging spokesperson siya ng KOGC, nung binuksan niya itong mga hearing na ito, mga kababayan, talagang talagang marami ng mga sablay na ipinakita itong si Bato de la Rosa sa publiko, mga kababayan. Especially yung sinabi niya about to sa heartbeat. Baka daw heartbeat ng pala kayo naririnig ng ating mga kapulisan. Pero kalauna, nagtagumpay si General Torre at talagang napatunayan na naandudon talaga si Kibulok sa KOGC kasi doon naman daw nanggaling lahat ayon po kay General Torre. So ngayon, mga kababayan, siguro itong si Bato de la Rosa, unti-unti nang bumabaligtad yung mukha dahil sa matinding kahihiyan. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. To stay. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandyan siya sa loob. Alam mo, Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, Nagkamali ka. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, from the start na nagsimula tong hearing na to, nakikita kong nagkamali ka. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang nawala kay General Torre eh. Naaresto or sumuko etong si Kibulok, mga kababayan. Ang mahalaga, nasa kamay na ng alagad ng batas etong si Kibulok. At ibig sabihin, naaresto na siya, mga kababayan, ng mga otoridad. Sa tingin nyo, may nawala ba kay General Torre sa huli? Mga kababayan, nawalan ba si General Torre sa huli? Eh kung titingnan natin, tumubo pa si General Torre kasi nagtagumpay siya, mission accomplished, mga kababayan. At yung kanyang mission dyan sa KOGC na arestuhin etong si Kibulok kasi naaresto naman nga, mga kababayan eh. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation, tandaan niyo, wag na wag ninyong iboboto itong si Bato. Alam niyo kung bakit? Lahat ng mga sinabi niya, nagkamali po siya. Dito sa hearing na to, lahat ng sinabi niya, bumalik lahat po sa kanila sa mga taga-KOGC. Bakit? Kasi yung pinoprotektahan nila na aresto na, mga kababayan. of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy. I think, wala bang pagsuko? Sabi dito, bossing, walang pagsuko na nangyari, nahuli si Kibulok. Wala ba? Wait nga lang. Anuhin natin yung intel natin. Habang nakaplay itong kay Bato. it's high time for you to make
a tactical retreat. For the meantime. For the meantime. Huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito. Tuloy-tuluyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan kahit hindi niyo nakikita. Si Pastor Kibuloy, tuluyuan na lang ninyo. Ayaw na ninyong umalis. Alam mo, it's kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga QJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. Kaya I am appealing to you in the name of humanity, please be human enough to consider all these things. Please be human enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo. Ano mga kababayan, sumuko siya. Sumuko siya. Yun yung sabi sa atin, sumuko siya mga kababayan. Na umalis na kayo dyan, Mahuhuli na sana kaso nga lang sumuko siya. but I cannot give you a direct order, otherwise it will be a legislative overreach. I am not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwedeng orderan dyan. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation, how to do things properly in the name of humanity. Putik tong si Bato, mga kababayan, nananawagan siya ng humanity. Eh nung panahon nga ni Duterte, mga kababayan, hindi naman nila ipinatupad yung humanity niyan. Pagkos, mga kababayan, nilabag nila ang karapatang pantao ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Nung siya pa ang arkitekto ng pakikipaglaban or madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Tapos ngayon mananawagan kayo ng humanity. Eh hindi nga namin nakita yun sa inyo nung panahon ni Duterte. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, kung hindi ka lang naging PNP chief, mas maniniwala pa akong mas PNP chief pa sa'yo si General Torre. Kasi pinangaralan ka ni General Torre about sa search warrant. Kasi unang-una ay pinagpipilitan mo na bago pumasok sa kay OGC, kailangan may search warrant. Eh nung pinangaralan ka ni General Torre, bigla kang natameme. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, huwag kayong magsasalita ng isang bagay na babalik po sa inyo. Kasi unang-una, wala sanang ICC ngayon kung pinairal ninyo yung humanity yan nung panahon ni Digong, mga kababayan, na kung saan nahaharap yung marami sa mga kababayang Pilipino po natin sa sunod-sunod na pagtumba dahil dyan sa pakikipaglaban ninyo sa madugong ipinagbabawal na bato. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Magiging normal ang buhay nila. Magiging normal ang buhay ninyo kung babalik kayo. Then, kung meron naman kayong informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan, tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying because gusto nilang kalkalin lahat ng lugar. Pag ito nagkaroon pa ng sunod na hearing, mga kababayan, dapat magprotesta ng mamamayang Pilipino. Bakit? Kasi sinasayang lang yung pera ninyo. Wala naman nangyari, mga kababayan, sa hearing na yan. Ano yung nangyari? Kita nyo, na-aresto si Kibulok, mga kababayan. Yung mga pinagsasasabi niya dito, may nangyari ba? Wala. Kasi na-aresto, mga kababayan, etong si Kibulok. Alam nyo kasi, sabi ko nga sa inyo,
pagka yung tao kahit gaano kataas yung narating, kahit pasabihin nating naging senador, naging PNP chief, mga kababayan, or anumang naging posisyon, basta kumampi sa mali yan. Talagang nabubobo, mga kababayan, sa totoo lang. Basta kumampi sa mali yan, talagang nawawala ng utak. So ngayon, kung titingnan yung mabuti etong nangyayari kay Senator Bato de la Rosa, dito sa hearing na ito, hindi na siya gaanong tumatanggap ng paliwanag ng iba. Ang tinatanggap niya lang yung mga sumbong ng mga taga kay OJC. Kaya nga naging bias sa mga kababayan eh. So ngayon, etong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na mahirap daw magpaliwanag na bakit daw yung ating mga kapulisan ino-occupy yung lugar ng kay OJC. Eh di ba kung ikaw ay may utak, meron kang tamang pag-iisip, madaling ipaliwanag yan. Ano po, lalong-lalo na sa mga kabataan, hinahanap kasi nila yung pastor dyan na may mga kaso kaya naandyan dyan yung ating mga kapulisan. Pero pag nawala na yung, nahuli na yung pastor dyan at natapos ng lahat ng yan, babalik sa dati yan. Ganun lang kasimple magpaliwanag, mga kababayan. Pero nalaman kung bias ka, hindi mo talaga maipapaliwanag yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi ko in-invalidate yung mga rason ninyo na meron kayo nakikita, meron kayong informasyon. Okay, that's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, nahiya na kayong umatras. Ito talagang si Senator Bato de la Rosa, pag nagsasalita, parang di pinag-iisipan eh. Eh di ba galing ka sa PNP? Naging PNP chief ka pa nga. So alam mo naman na kapag ka high profile yan at may kakayanang manlaban, mga kababayan, especially kung pinoprotektahan ng napakaraming tao, hindi lang basta napakaraming tao, kung hindi yung iba may mga impluensya pa, eh di ba kailangan talaga dyan na lalo na't malaki yung area, mga kababayan, kailangan talaga dyan full support ng mga law enforcement. Kung tutusin nga yung 3,000, 2,000, kulang yan. Dapat nga mga 4,000 yan para mabilis na masuyod yung lugar ng KOGC. So ngayon kung titingnan nyo, kahit konti lang yung ating mga kapulisan, kahit nasa 3,000 lang, mga kababayan, dahil na nga rin sa ginagawang panggugulo ng mga taga KOGC, at least ang nangyari sa huli, naging matagumpay pa rin. Naaresto pa rin, mga kababayan, etong si Kibulok. Alam niyo kung tutusin etong si Senator Bato de la Rosa, pag nagsasalita siya, para siyang laging baguhan. Parang hindi siya naging PNP chief, mga kababayan, parang hindi siya naging pulis, parang hindi niya alam yung protocol na kapag pagka big fish yung uhulihin, lalo na't malaki yung koneksyon, mga kababayan, malawak yung koneksyon at pinoprotektahan pa nung mga tao na sumusuporta sa kanya, talagang dapat full support talaga ng law enforcement. But parang wala po kayo sa tamang pag-iisip, Senator Bato. Ako nagtatanong lang naman. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Parang hindi po kayo naging PNP chief sa inaasta nyo po. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Human enough to consider all these things. Buhay ninyo, kung babalik kayo. Then kung meron naman kayong informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan, tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying because gusto nilang kalkalin lahat ng lugar. Di ba? Di ba kung titingnan nyo, mga kababayan, parang hindi siya naging PNP chief. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ay, hindi ko in-invalidate yung mga rason ninyo na meron kayo nakikita, meron kayong informasyon. Okay,
That's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, nahiya na kayong umatras. I am giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that. Ito mga kababayan wait, galing do sa ating galing do sa ating intel sabi dito, voluntary surrender. Ibig sabihin, voluntary yung nag-surrender, etong si Kibulok. Mga kababayan, dahil nga siguro nararamdaman na malapit na siya maaresto. Maaaresto at maaaresto na po siya. Kasi nga, kung makikita nyo, biglang dumami yung pulis dyan sa may KOGC. At yan din yung nag-imit sa mga kababayan na siguro napag-isip-isip ni Kibulok na sumuko na lang. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Voluntary surrender yung sabi sa atin. Strategic retreat. You can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area. Armed with warrant of arrest. After 13 days, hindi pa niyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. Nahuli na nga. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify. Sabi dito ni DM De La Cruz, siguro bata ni Kibuloy ito. Mali po yung pamagat mo, boss. Hakot yun? Hakot lang ng viewers. Ano yung mali doon? So sinabi ko sa title natin na napahiya etong si Senator Bato de la Rosa dahil sa pagkaka-aresto nitong si Kibulok. Di ba sinabi niya nga mga kababayan na parang pinapahiwatig niya sa publiko na wala doon si Kibulok dahil yung napaparinig daw na heartbeat daw ng palaka, mga kababayan. Pero ano nangyari? Saan ba na-aresto itong si Kibulok? Baka sabihin nyo sa bundok. Ayon kay General Torre, malaki yung posibilidad mga kababayan, ayon po sa kanya, sabi niya, na doon daw sa loob ng KOGC kasi doon naman daw nanggaling lahat yon. So anong paniniwalaan nyo? Si Banat Bay o etong si General Torre, mga kababayan na nagtagumpay? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Your actions. Dahil mga tao ko kayo dati. Ayan I'm trying to help you. I am trying to justify your actions but I'm running out of justification. Yun nga ang problema, Senator Bato de la Rosa, yung mga tao mo dati mas magagaling pa sa'yo. Sa bagay, iba kasi mga kababayan yung umangat yung ranggo mo nang dahil sa pagsusumikap mo, pagtatrabaho mo ng maayos. Iba naman yung umangat yung ranggo mo dahil naging kaibigan mo yung presidente at ginawa kang PNP chief. Magkaiba yon, mga kababayan. Mas maganda pa rin na umangat yung ranggo mo hanggang sa naging PNP chief ka na nakita yung talento, talino at galing mo. Kaysa mga kababayan, dun sa nagkaroon ka lang ng kapartido, ano ba tawag doon? Padrino, mga kababayan, na inappoint ka lang bilang PNP chief, magkaiba yon. Ano po yung PNP chief na ampaw dun sa di umano, mga kababayan PNP chief na ampaw at dun sa PNP chief na hinasa ng karanasan. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ngayon sabihin mo, tuloy-tuloy nyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Okay, tama, wala Kung ka ba? nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon. Yan. I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President,
Sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the KOJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Nung hindi kinaya si General Torre, kay PBBM na nananawagan. Kita nyo ha, sinabi pa niya kina General Torre, dati niyang tao, etong sina General Torre, which is totoo naman. Mga kababayan, kaso nga lang ang problema, yung mga dati niyang tao, mas magagaling pa sa kanya ngayon. Kaya nga kung makikita ninyo, nung pinangangaralan siya ni General Torre, about sa search warrant, mga kababayan, nagmukha siyang estudyante ni General Torre. Partida ha, dating PNP chief ni General Torre, nagmukhang estudyante nung nakaharap na etong si General Torre. Tapos ngayon mga kababayan, doon sa pagkakasabi niya na hindi niya alam kung paano siya makikipag-deal, ba't ka pa nagsagawa ng ganyang hearing? Kung hindi mo naman pala alam kung anong kahihinatnan at kalalabasan ng hearing mo, Senator Bato. Tapos ngayon, nung hindi niya na alam kung ano yung kalalabasan ng kanyang hearing, anong ginawa niya? Nananawagan na siya sa ating presidente. Maliwanag naman ang sinasabi ni PBBM na wala sa kanila ang desisyon at pakikipagnegosasyon, mga kababayan. Kung hindi, nasa sa mga korte. At ang tanging ginagawa lang, mga kababayan, ng pamahalaan ng law enforcement ay ang ipatupad yung arrest warrant galing po, mga kababayan, sa korte. Kaya dapat kung meron mga dapat tawagin itong si General Bato de la Rosa or dapat niyang pagmakawaan, dapat ang korte yon, hindi ang ating gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. Nagsagawa ka ng hearing tapos hindi mo alam kung ano yung kalalabasan ng hearing mo. Hindi mo alam kung ano yung magiging resulta ng hearing mo. Kaya nga mga kababayan, pag tumagal pa ito ng ilan pa mga hearing, abay mag-rally na kayo kasi pera ninyo ang sinasayang sa mga ganitong klase ng walang kakwenta-kwentang hearing. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest Apollo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC Simple. compound and we look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. We're not Tama. hurting them. They are the ones impeding us. Ayan o, napakasimple ng sinasabi ni General Torre o. Matatapos lang ang lahat ng yan pag nahuli si Kibulok. So ngayon, asahan natin na matatapos na yan, mga kababayan, kasi nahuli na etong si Kibulok, mga kababayan, dahil nag-surrender na po siya. So ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, kung ibabalik natin yung hearing na yan, napakasimple ng sagot yan, Senator Bato de la Rosa, kung anong kahihinatnan ng hearing mo, which is ang huntingin at tugisin yung taong pugante. Kaso ikaw na nga yung chairman ng committee mo, hindi mo pa alam kung ano yung kalalabasan ng hearing mo. At hindi mo pa alam kung ano yung sagot kung bakit naandyan dyan sa KOGC yung ating mga kapulisan. Kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, alam mo kung ano yung pwede mong isagot na kaya naandyan dyan ang ating mga kapulisan dahil naandyan dyan pa si Kibulok at kailangan nilang hulihin para matapos yung kanilang misyon. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. We want to go into a building, why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Ama! Silvia Simanes, and Roy. What's the first name? Roy. Jacqueline Roy. Those are the people that we are interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Banat Bay. We're not interested in anybody Tama! except for the 5. Let us look for them freely in these areas. They say that these are secret. Napangaralang katuloy ng mga dati mong tauhan. Kasi
Kasi napakasimple lang ng sagot sa tinatanong mo, Senator Bato de la Rosa. Kahit ikaw, kaya mong sagutin yan. Kaya naando dun sila para arestuhin yung duwag na pastor. Napakasimple. Wala silang pakialam kina Badoy. Wala silang pakialam doon sa isang taga kay OJC na mukhang chismosa, mga kababayan. Wala silang pakialam doon. Ang habol nila, yung 4 pang kasamahan ni Kibulok at etong si Kibulok. Ang nahuli yun, okay, tapos na, mga kababayan. Napakasimple ng sagot, oh. Grounds. We see that, anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. Tama. Of course, I would like also to, pasensya na po kayo, dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Claiming to be the Son of God. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko, na nabasa ko sa libro, nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. Tama. Sana naman itong Son of God, sa ngayong ito, can take the cudgels, hindi niya kailangan magpapako sa krus. You are Sumuko also lang a siya. son of God. I am also a son of God. Yes, sir. Everyone here is a son of God. A daughter of God. Medyo dito lang ako disagree kay General Torre. Kasi General Torre, dapat ang sinabi mo, hindi Son of God. Kasi pag sinabi mo Son of God, sasagot si Bato eh. Kita mo, sumagot si Bato. Dapat ang sinabi mo, Son of Rat. Kasi nagtatago siya sa ilalim ng lupa na parang isang daga. Yun nga sabi ni Kabayan, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan natin, kita nyo ha, pagka medyo masakit na yung salita ni General Torre, na medyo tatawaan si Kibulok, inaagaw nitong si Bato de la Rosa yung momentum, mga kababayan, ng salita nitong si General Torre. Kasi tatama sa kanila yan eh. Tatama doon sa mga taga kay OGC na mukhang chismosa, mga kababayan. Hindi ko nilalahat ha. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. You did not emphasize that. Everyone is. Lahat tayo dito, anak ng Panginoon. Sir. And also, sir, may I take this chance? Okay. Maybe the KOJC has the impression that I take joy and pride in doing this. Pride maybe because I'm doing my job, but I don't take any joy in this. My children are harassed by KOJC. They know my house. They've been delivering vegan chicharon in my house in Marikina during the time that the SMNI franchise was revoked, and the reporters were turned to sellers and fundraisers of sacks and sacks of vegan chicharon. I've been buying from them. I've been supporting them. They're my friends. Ah, tama. I don't take joy in this job, sir. It's just because I took the oath that I'm doing this to the end. Kasi mga kababayan, ito nakikita natin kay General Torre yung pagiging mabuting tao eh. Kasi kita nyo, talagang sinuportahan niya pa yung mga taga kay OJC, mga kababayan, nung panahon na natanggalan sila ng prangkisa. Ano po, sa pamamagitan ng kapag kami nagtitinda ng mga chicha, mga kababayan, ito mga taga kay OJC, talagang sinusuportahan. Ayon kay General Torre, bumibili pa siya, mga kababayan. Ngayon, ito maliwanag naman ang sinabi niya eh. Sa madalit salita, parang sinasabi niya dito, trabaho lang. Walang personalan, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, yung mga taga kay OGC talagang namemersonal. Sala sa nagmumura, mga kababayan, nangaalipusta at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi po nila na pandalait laban po dito kay General Torre. Pero may kasabihan nga tayo, kung sino yung binababa ng karamihan, yun pong iniaangat ng Diyos, mga kababayan. Dahil kita nyo, sa kabila ng pambabastos nila kay General Torre, ang ending, sumuko at nag-surrender pa rin etong si Kibulok. Kasi nga siguro na nararamdaman na ni Kibulok na wala na siyang pupuntahan at anytime pwede na talaga siyang maaresto, mga kababayan. Ano po, kaya ang ending, sumuko na lang siya at nag-surrender siya, mga kababayan, kaya siya naaresto. Ano po, so ngayon maliwanag naman na ayon talaga dito kay General Torre, ang purpose lang naman talaga doon mahuli etong si Kibulok at yung mga kasamahan niya. Pero ang isa pang maliwanag dito, kitang-kita natin yung pagiging bias
nitong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, ito panawagan ko sa kanila ha, doon sa 3 paepal na senador. Mga kababayan, kung hindi rin naman kayo senador ng taong bayan at kung hindi kayo para sa mamamayang Pilipino, much better to resign. Yun po yung pinakamainam nyong gawin. Kasi ang nakikita po namin, parang nagiging senador na lang kayo ng KOJC at hindi kayo nagiging senador ng normal na mamamayang Pilipino. Parang yung attention po ninyo nabubuhos na sa mga private sector katulad nitong KOJC mga kababayan at itong mga Duterte. Pero pagdating mga kababayan, sa problema ng mamamayang Pilipino, tahimik at tameme kayo at nakatingin lang kayo sa paghihirap na dinadanas na marami sa mga kababayan po natin. Ngayon, kung hindi nyo kayang gampanan ang pagiging senador ninyo sa pangungunan ni Robin Padilla, much better to resign. Ano po, yan yung pinakamagandang magagawa ninyo sa buhay ninyo. Yung bitawan yung posisyon na hindi nyo naman kayang pagtrabahuan at gampanan. Ano po, so anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa balita pong ito? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa balitang yan.